Usually sa pagdidibal, ginagamitan 'to ng number 2 guard. Pero 'pag ganyan kahaba yung buhok, kailangan mo munang i-comb over para mas madali. Nahaguran ko na pala yan guys ng number 2 guard. Ngayon ay grind ulit natin ng 1.5 na guard para malighten natin yung part na i-fade natin. At huwag masyadong mataas ang gagawin natin para hindi natin masobrahan or matanggal yung bulk sa likod. Ito pala guys na tinuturo ko ay pagtitaper sa likod nang may naiiwang bulk pa rin. So i-comb over natin ulit para hindi natin ma-damage yung iiwanan nating bulk. Kasi kung didiretsuhin natin ng clipper yan, baka ma-damage natin yung taas. So mas safe kapag gumamit tayo ng comb over. At lagyan na natin ng guideline. At least naka-level tayo sa pinaka-underpart ng tenga. At sa pagsisiro gamit yung detailer, dapat i-make sure na natin na malinis na para hindi na tayo pabalik-balik or paulit-ulit sa ginagawa natin. Para mas makatipid din tayo sa oras. And then after nyan, ang gagawin na natin is shaver. Mas maigi na unahin natin yung shaver at huwag ipahuhuli sapagkat para matansya natin yung i-detail nating underpart para ma-blend natin ng maayos na hindi sumusobra at pantay-pantay para ma-sure natin na maganda yung blending na nagagawa natin. After natin i-detail yung pinakailalim, gamitan na natin ng clipper, zero open yung pagbira natin dyan. At least 1 inch yung gagawin nating guide. At i-close natin. Naka-close ako dun, medyo mabilis lang, hindi na nakita. Pero naka-close na yan. After natin mag-close, half lever ko yung clipper para mas okay yung blending or matanggal ko yung makakapal sa gitnang part at inopen ko ulit para i-detail yung upper part ulit. So, ang balang nagawa natin doon is open, close sa pinakailalim, tapos halfway, lever, tapos inopen ko ulit for detail. After ng fading process natin, gumamit tayo ng 1.5 na guard para i-lighten yung sa may upper part ng ginawa nating detail fade kanina. Ingatan lang din natin na huwag matanggal yung bulk na iiwanan natin. At least 1 inch ulit yung ginawa natin doon at after ng 1.5 ay gumamit tayo ng number 1 guard, open, tapos close natin para malight natin yung pinaka-ilalim na part ng blending na ginagawa natin. So medyo naglalaro-laro talaga ako guys ng lever kahit may guard eh. Yun yung tactic ko para mas malinis or detail yung fade. After natin ng 1 guard, gumamit na tayo ng 0.5 na guard. So, i-close natin. Pag naka-close tayo guys, yung pinaka-ilalim na part lang, yung binibira natin. Hindi na natin ito todo yung taas kasi madadamage pa natin yung mga ginawa natin na kanina. Flick out lang tayo. Laging palabas lang yung hagod natin para hindi natin ma-damage yung ginawa natin kanina. Okay? Tapos laro-laro na tayo ng lever, mga lods. Mabilis lang naman sa paglalaro ng lever kasi open tsaka close lang yung ginagawa ko dyan. Hindi na ako nagamit ng halfway para mag-detail ng ganyan. So, yun yung idea na bigay ko sa inyo. Then, kayo na lang mag-discover nung pinaka-technique kung paano nyo i-execute yung ganyan. Kung napapansin nyo guys, meron akong naiwan na dark spot sa may lubog na part sa center ng likod niya. Bibirahin na lang din natin yun sa finishing touch. So, clipper overcomb na gagawin natin dito. So, nakakarami na tayo ng clipper overcomb. Yan yung diskarte para hindi natin matanggal yung bulk or para mas kontrolado natin yung pagbabawas dito sa may likod ng part or sa may ilalim ng bulk na dapat titira natin. At dahil hindi kayang kutkutin ng clipper overcomb, gamitan natin ng number 2 guard. Ayan, para mas malight natin at mas okay yung blending na magagawa natin. Okay, 1.5 ulit ang gagamitin natin para mas malight ulit. So hanggat hindi pa blended sa paningin nyo, hindi pa maganda yung pagkaka-blend, huwag nyong titigilan. So yan yung diskarte para malinis yung fade na ginagawa natin. Lagyan natin palagi ng patience or fashion yung ginagawa natin para hindi nakakaumay at hindi nakakainis. At again, ito na tayo sa finishing touch. So, bibirahin ulit natin yung naiwanan nating dark spot. So, palagi tayo magkakaroon ng finishing touch sa bawat na ginagawa natin para
ma-make sure natin na malinis talaga ang ginagawa nating fade. At gamitin natin yung ipit-ipit na procedure para tanggalin yung mga sumusobra-sobra sa likod ng ulo niya. So, dyan na nagtatapos ang ating tutorial. Sana may natutunan kayo guys. Kita kits, mat sa lagi.